Hindi iniiwasan ng mga introvert ang mga video calls dahil sa hiya, kawalan ng respeto o kakulangan sa pakikisalamuha. Iniiwasan nila ito dahil tahimik nitong sinasalungat ang paraan ng paggana ng kanilang panloob na mundo. Ang mukhang normal at efficient na paraan ng komunikasyon para sa iba ay nagiging kakaibang kombinasyon ng pag-iisa at labis na paglalantad para sa isang introvert. Nag-iisa sa isang kwarto pero lantad na lantad. Pisikal na ligtas pero sa isip nila parang binabantayan sila. Hindi tulad ng mga text o chats na nagbibigay ng oras para mag-isip o sa mga personal na usapan na may natural na daloy at di-verbal na mga senyales, ang video call ay humihingi ng tuloy-tuloy na alertness nang walang emosyonal na sandigan. Inaasahan ng introvert na agad sumagot, maging expressive at manatiling present sa paraang halos walang espasyo para sa panloob na pagpoproseso. Ang pressure na ito ay banayad pero walang tigil. At sa paglipas ng panahon, nasasanay ang mga introvert na iugnay ang mga video calls hindi sa koneksyon, kundi sa tahimik na psikolohikal na pagod. Isang bigat na malalim nilang nararamdaman, ngunit bihirang ipaliwanag. Number 1. Inaalis ng mga video calls ang natural na kontrol ng enerhiya ng mga introvert. Likas sa mga introvert ang maingat na pamamahala ng enerhiya na parang limitadong yaman. Pinipili nila kung kailan makikisalamuha, kailan aatras, at gaano kalalim ilalaan ang kanilang atensyon. Ngunit inaalis ng mga video calls ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sapilitang tuloy-tuloy na pagkakakita. Kapag naka-on na ang kamera, hindi na pwedeng bahagyang umatras ang mga introvert nang hindi napapansin. Maging ang katahimikan ay nagiging parang isang palabas at bawat maliit na galaw ng mukha ay parang pakiramdam nila ay sinusuri sila. Dahil dito napipilitan ng isip sa walang tigil na pagbabantay sa sarili. Binabantayan ng reaksyon ng mukha, titig ng mata, posisyon ng katawan at kung mukhang nakikinig ba sila habang kasabay na sinusubukang unawain ang pag-uusap. Ang ganitong doble-dobling gawain ay mabilis nakakaubos sa lakas ng isip. Hindi tulad ng mga extrovert na kadalasang nadaragdagan ng enerhiya kapag nakikita at nakakausap ang iba. Ang mga introvert ay unti-unting nauubusan ng lakas dahil sa ganitong lantad na sitwasyon. Ang pagod ay hindi dramatiko o halata. Ito ay tahimik, naiipon at kadalasang hindi nauunawaan. Kaya't matapos ang isang maikling video call, maaaring makaramdam ang isang introvert ng matinding pangangailangang mapag-isa, hindi para umiwas, kundi para mag-recharge. Number 2, nagugulo ang isip ng mga introvert kapag sila ay pinagmamasdan habang nag-iisip. Ang mga introvert ay nag-iisip paloob, kadalasang nangangailangan ng katahimikan, mga sandaling pahinga, at malayang paglalakbay ng isip upang makarating sa isang malinaw na ideya. Ngunit sa mga video calls, ang mga likas na prosesong ito ay nagiging lantad at parang nagiging socially risky. Kapag ang isang introvert ay huminto sandali para mag-isip, umiwas ng tingin para makapag-focus o nanatiling tahimik habang binubuo ang kanilang sagot, nagmumukha itong senyales ng kalituhan, kawalan ng interes o kakulangan sa kakayahan dahil sa presensya ng kamera. Dahil dito napipilitan silang baliin ang sarili nilang natural na ritmo ng pag-iisip at sumagot ng mas mabilis kaysa sa kanilang komportableng bilis. Ang resulta ay mga sagot na hindi kasing lalim, hindi kasing linaw, at hindi kasing tunay ng kaya nilang ibigay. Sa paglipas ng panahon, ang hindi pagkakatugma ng paraan ng pag-iisip ng mga introvert at ng paraan ng pakikipag-usap na pinapaboran ng mga video calls ay lumilikha ng tahimik na pagkadismaya at pakiramdam ng pagkakalayo sa sarili. Alam nilang may lalim sila, ngunit pinarurusahan ng video call ang lalim kapalit ng bilis. Ang bunga nito ay hindi matinding kaba, kundi isang mapurol na tensyon sa isip. Yung pakiramdam na minamadali sa loob habang kalmado sa labas, na dahilan kung bakit ang mga video calls ay mas parang panghihimasok sa isipan kaysa sa tunay na kolaborasyon. Number 3.
ginagawang biglaang entablado ng mga video calls ang kanilang pribadong espasyo. Para sa mga introvert, ang pisikal na espasyo ay malalim na konektado sa psikolohikal na seguridad at binubura ng mga video calls ang hangganan sa pagitan ng kanlungan at pagtatanghal sa pamamagitan ng pagpasok ng mga matang panlabas sa isang lugar na dapat sanay para sa pahinga at paghilom. Ang kwartong pinagtataguan ng isip ng isang introvert, kung saan siya nag-iisip, nagpapahinga at inaayos ang emosyon, ay biglang nagiging isang pampublikong lugar na maaaring husgahan, bigyang kahulugan at gambalain. Kahit neutral o virtual pa ang background, ang awareness na may nakakakita sa loob ng personal na espasyo nila ay lumilikha ng banayad ngunit tuloy-tuloy na pagiging alerto. Kailangang bantayan ng mga tunog, kontrolin ang galaw at paghandaan ang anumang abala. Dahil dito, ang introvert ay hindi na lamang kalahok sa usapan, kundi nagiging parang host na rin sila. Responsable hindi lang sa pakikipag-usap, kundi pati na sa pagpapanatili ng maayos na kalagayan ng kanilang kapaligiran. Hindi tulad ng mga extrovert na kadalasang natutuwa kapag naibabahagi ang kanilang espasyo, ang mga introvert ay nakakaramdam ng pagkawala ng psikolohikal na pagmamay-ari sa kanilang sariling lugar. Matapos man ang video call, mananatili ang pakiramdam ng panghihimasok at kailangan pa ng oras na mapag-isa upang muling mabawi ang espasyo at maibalik ang panloob na katahimikan. At number 4, mas malinaw makipag-usap ang mga introvert kapag hindi sila pinagmamasdan. Ang mga introvert ay kadalasang mas malinaw at mas maayos magpahayag kapag wala ang pakiramdam na may mga matang nakasubaybay, dahil likas na nakatuon ang kanilang isip sa kahulugan kaysa sa anyo. Sa text o audio only na komunikasyon, na ibibigay nila ang buong atensyon sa wika, detalye at istruktura ng mensahe nang hindi nahati ang lakas ng isip sa pag-aalala sa ekspresyon ng kanilang mukha o kung mukhang engaged ba sila. Dahil dito, mas maayos na nabubuo ang kanilang mga ideya, mas eksakto, mas tapat at mas sinadya kumpara sa mga sagot na lumalabas kapag may pressure ng kamera. Binabasag ng mga video calls ang linaw na ito sa pamamagitan ng paghahati sa atensyon ng mga introvert, sa pagitan ng panloob na pag-iisip at panlabas na presentasyon na kapwa humihina sa proseso. Hindi dahil ayaw ng mga introvert sa pakikipag-ugnayan, ngunit dahil ayaw nilang sinusukat at hinuhusgahan sila habang nag-iisip. Alisin ang titig sa kanila at mas tumitibay ang kanilang boses. Alisin ang pangangailangan mag-perform at mas lumalalim ang kanilang pananaw. Kapag tahimik na tumatanggi ang mga introvert sa mga video calls, hindi nila tinatanggihan yung tao o yung koneksyon. Nirerespeto lang nila ang disenyo ng sarili nilang isip. Nauunawaan nila kahit hindi nila ito laging nasasabi na ang tuloy-tuloy na pagiging lantad ay may kaakibat na pagkapagod sa isip at damdamin, at na ang makabuluhang komunikasyon ay nangangailangan ng tamang kondisyon. Sa mundong madalas ituring ang presensya bilang productivity at ang pagiging nakikita bilang pakikilahok, pinipili ng mga introvert ang pag-iingat kaysa sa performance. Alam nila na ang sapilitang paglalantad ay nagpapapurol sa linaw ng kanilang isip, samantalang ang thoughtful na distansya ay nagpapatalas nito. Kapag binigyan ng kalayaang makipag-usap sa paraang naaayon sa kanilang likas na pagkatao, nag-aalok ang mga introvert ng isang bagay na bihira, lalim na walang ingay, pananaw na walang eksena, at presensyang totoo, hindi pagtatanghal.